lahat ng sinabi natin, it falls on Onic as well. Na tiniis talaga nila yung kapogian nila. Alam ko naman napakapogi nila, pero literal tiis pogi sila nung game number 1. And let's see kung anong magiging comeback dito ng Aurora Gaming. Naging mahirap ang game 1 na yon. Naging masarap man ang kanilang early to the mid game. Ang late game ay naging ibang kwento. Red side ang Aurora Gaming, blue side pa rin ang Onic Philippines. And correct me if I'm wrong, ito rin ang itsura ng sides natin kanina. Hindi nagpalit ng sides. So, sinabi niyo kanina na first time matalo ng red side Yisunshin. Isa ata rin yung previous game as one of the few wins, if not the first win ng blue side YSS. I think it's the first. Probably. It's the first. Na pansin ko parang na-tempt ang mga blue side teams na mag-YSS plus fighter in the gold lane. Yes, kinonfirm ko lang right now, that is the first win of blue side Lancel, blue side Yisunshin. Yun ang pinakauna niyang panalo. And si King Kong pa ang nagbigay. But again, stats aside, mukhang last ban na para dito sa side ng Aurora Gaming. 1-1 in back siya, still very similar bans ang nakikita natin from game number 1. Lagi naman. Yung red side, alam mo, 2 years nang ganyan yan eh. Yung parang sila yung in charge of housekeeping. Kaya minsan yung mga teams parang, boss, blue side tayo kasi mas flexible. Pero Aurora, actually sila may hawak ng control ngayon kung anong lulusot, YSS ba? Or CC, Lancelot? CC or Lancelot, yan ang tanong. But in the presence of Yisunshin, baka yung Onic mag-CC ulit. Kasi parang hindi sila required na kumuha ng Lancelot. Yun nga eh. Ayan na. There is. So, mapapa-highlos ka ba dito? Pero kasi yun yung threat eh. Merong CC sa kabila. So, do you just take the Arlot again para sa Rora? Tapos wala ding Lapo tsaka Phobius, no? Talagang inaalagaan na nila si Kirk in terms of the drafting phase for the last few games, and it's working para sa Onic Philippines. Ano kaya magiging response dito? Alam mo, Selena Arlot, tingin ko talaga baka mas ma-open pa yung draft para sa Rora kung gano'n. Kaso kung ang mangyayari niya, ibibigay mo yung Lancelot kay You still have the Yisunshin for the follow-up. interesting. Moscow Lance, binigay yung YSS kay King Kong. And yung Moscow, I think pamblock na rin ng Hanet. Mura kay Kelra. Joy Kalea po, Yisunshin pa rin. Okay. Very classic response mula dito sa Lancelot Moscow. And we talked about the Hanet. Mukhang hindi din naman ito lalabas dahil ban din ito ng Onic Philippines sa kanilang third ban. And ngayon, last pick here for Aurora Gaming. Ano bang pwedeng lumabas dito? Wanna get your answers to CC, Hylos. Okay, naman Arlot, if you're still daring ka. So, masyado ng greedy. They need a frontliner, a hardcore frontliner here for Rora. Gatot works, pang kontra din dun sa Kalea openings para meron kayong may peel ka eventually. Ang malungkot lang dito, no? Medyo worried ako sa second phase ng Aurora. Parang kailangan nila i-ban yung Claude tsaka Bruno. Parang semi-required ka kasi either way, pag nag-Claude dito yung Onic, I mean, again, yung farm nila bukas pa. Pero kita natin yung capacity nila na tiisin yung pogi. Tapos baka mag-fire sa second phase. Oh! Okay, I like this. Mukhang maglalabas muna sila ng talagang, ito yung literal na space-creating hero eh. When we look at the Uranus, ang talagang nabibigay niyan sa table ay espasyo para makapag-farm ang iyong mga hyper carries. And saktong-sakto, naka-Moscow ang Aurora Gaming ngayon. Ayaw magpalamang ni Doming dito kay Kendra. Kung nakapag-Moscow ka kanina, pues ako naman. Ang kagandahan sa Uranus pick na to from Aurora, although, aside from the fact that it answers the CC, not in a very direct manner pero kaya, hindi rin basta-basta makakapag-Lunox dito yung Onic na pinipair up with the Yisunshin kontra sa Yura tsaka sa Harit. Kasi this time, Moscow yung katapat niya. And I don't see the Lunox winning that matchup. Pero sabi na nila MTV, Si Kelra kasi. bakit ba natin, huwag natin pair up sa sarili natin. Ban pa rin natin yan. Huwag na natin Why bigyan risk ng Huwag na natin bigyan ng win con yung mga Onic. Kita mo naman kanina, yung win con nila tiis pogi. Natiis nila. So huwag mo nang dagdagan. Hayaan mo sila maging pogi. And ito kung medyo magiging greedy yung lineup na to. Pero traditionally, ang nakikita nating pangtunaw sa isang Uranus would be either a carry, Claude, and an Irithel. Nakikita natin sa RG ngayon, all of which kaya namang laruin ni Kendra. Ang problema lamang Moscow, Lancelot yung katapat mo. And yung power spikes nila ay talagang hindi mo kayang sabayan if you pick any of the three na nabanggit. I mean, open pa naman yung Bruno. I don't know. Actually, so I will open that topic up kasi gusto ko yung thinking ni Kelra dito. Kapag nanalo siya sa lane sa Moscow at sabihin natin katapat niya isang Yura, all they need is an additional stun on top of Kalea. One to force the purify, one to actually lock down the Yura at kaya na lang i-burst down. Ito yung worry ko sa second phase ng Aurora. Parang sobrang daming good picks.
on the side of Onic. Nabanggit natin yung Farsa kanina. They're not gonna be able to take it up themselves kasi may Kalea sa side ng Onic. So medyo ipit yung kanilang naging second phase. Even though yung pick, yung Red 4, it would be very, very powerful kasi pwede nilang nakawin yung isang hero ni Super Prince. Pero I don't think that they stop the answer against either the Uranus or the Moscow. Pwede ring mag-Kimi. Oo, yun din. Onic dun sa may mid lane. That's true. Pero parang magiging super item, super taste poking na talaga kung sakaling gano'n ang mangyayari. Triple marksman setup. Gatot has been banned. Rora, is the Grok still okay? Please no. Kailangan nila pang counter dun sa Kalea. They really need crowd control. Kahit sino na basta may stun, pare. Kahit sino na basta may stun. Minotaur. Mino, yeah. Alam mo, sobrang medyo kawawa si Light sa ginawa ng Onic. Tinanggal parehas. Oo. Parang maglabas ka ng bago. Or ilabas mo ulit yung Grok na pinakita mo kanina. And with this, mage pick naman ata kanilang kukunin. Yeah. Binagkit Ooh, yung nice Kimi. snatch. Sila ang kumuha. Very As you said, nice snatch. Na-snatchan ang Onic doon. Walang back siya. Never mind. May Kalena rin pala kasi. So, mid. Guinevere time na ba ito? Oh yeah, super buffed si Guinevere ngayon, pare. Pero yung Bruno, still, I still like the Bruno potential dito. And actually, pwede mag-bay ang Onic. Walang heart lockdown ng Rora. Oo. And In this maybe, scenario. at this point, wala kasi. Parang kung hero na lang, Kagura na lang ba? Luyi? Wait, Luyi medyo wala. Wala rin silang engage bukod sa Kariya. Mas magvavalir pa tong si Friend sa mga gantong Actually, moments eh. Totoo. Valir, Veil, Eve. Kailangan nila ng HP-based damage. Yeah. Fight for the ultimate Hilda, answer. okay. Huh? CC Gold! Huh? Okay! CC Gold! You've heard of Masha Gold, pare. Nakita nyo na rin ang Ruby Gold. Pero may bago po tayong produkto. CC CC Gold! Mula sa Gold Standard. Each sold separately po ang mga hero na yan. And mukhang, as you guys said, Okay. ang ating, confirm na natin XP lane, Kirk, Most likely, Hilda, yes. Okay. Ang ganda niyan kasi, ang gagawin lang niya, bibili siyang Silence Robe, tapos re-recta siyang Blade Armor. Apat na heroes yung kakounterin ng Hilda rito. Pwede nga niya sundan magdamag eh. Yung Lancelot, hindi naman siya, alam niyo, parang kahit magsuntukan sila magdamag ng Uranus sa bush, parang hindi magpamatter. And Light brings out the show. Force Purify. Yeah. Parang I had no choice actually. Wala naman. wala nang choice eh. Actually, wala nga siyang masisipa dito eh. Yeah. Yung Kalea na yung pinaka-masisipa niya sa counter-engage tool. Maybe even Kelra, pero surely naka-vengeance naman itong CC na to. And so far, no, CC Gold, I think this is the first time na makikita natin ito sa MPL Season 16. Yeah. That's right. Oh my goodness. Medyo speechless ako sa naging drafting ng Onic Philippines. But I love the flex. I love the experimentation. Matagal na nating hinihingi actually yung CC Gold. Pero di ko in-expect na makikita ko sa kamay ni Kelra. After Masha Gold, CC Gold naman. Who knows, di ba? Kung hindi gumana yung Masha Gold, why not CC Gold? Pasok na tayo sa Game 2 of this Best of 3 series, our final series of this Saturday special for week number 2. Onic Philippines ang nakalamang kanina sa Game 1 after that late game comeback. Maka-comeback naman ba ang Aurora Gaming ngayon sa Game 2 para patagalin ang ating serye? Pasok na tayo sa Land of Dawn. Kagura ang gamit ngayon dito ni Super Frings. And if you think about it, ito pa rin yung masasabi nating mas komportable para sa Aurora. They have yung Moscow to get to the late game damage. Tapos may Lancet ka pa rin naman kay Demon kahit Edward with the Uranus. And What? Super Prince. Ipaglaro sa Kamatayan. Oo. Sinayaw agad pare. Level 1 pa lang. Alam niya for a fact na, well, napa-flicker naman siya palayo. So that is still a net win mula sa Aurora Gaming. And napaka-importante niyan dahil yung first turtle of the game, pa-cooldown pa lang ang kanyang flicker by that time. Vertical shot. Vertical? Ang lala. May Hilda kasing kasama. May Hilda kasi. Alam mo, rule yan eh. May mga rule sa MLBB. Kapag jungler ka, lagi ka mag-start sa Hilda side. Pero ay punish mo laki kay Light. Dito kay Kiko. Ano buhay pa rin? What the traceless na heal pa ng Surge of Life. Pero dito naman yung ibang members ng Aurora. No way. Nag-flicker lang. Takbuhan na. Wala na yung mga greens. Mag-escape po ang Onic.
Wow! The micro coming in from Onic Philippines. Unang-unang, I'd like to commend yung naging magandang call ni Light doon. Alam niya na wala ng traceless, maagang flicker Jeet Kundo. Pero yung wala na micro pare. Napakasakit para sa Aurora. I can feel the pain nung Yura tsaka nung Cho na nag-compete na ng mga spells nila. Tapos, ginanon ka ng isang Yisuchin at wala kang magagawa, isang Uranus. Anong gagawin mo, Fer? First skill. Per skill na lang. skill ka. Alam mo, parang sabi ni... I mean, nag-level 4 naman si Demon Kite. Pero ramdam nila parang, pre, ninakama tayong dalawang green play. Oh, medyo maalat. goodness. Kumbaga may aftertaste yung team fight na yun. Sour taste. Oo, pagka lunok mo, medyo masama sa Oh my panlasa. goodness. Pero Aurora ngayon, nakakalaman ata sa turtle take. Ayun, pumasok na si Brusco. May batang likuran. Napakitang ultimate mula kay Yue. Nakuha pa rin ba ni Demon Kite yung pagong late sa aksyon. Si King Kong dalawa ang makakuha ng Aurora. Climbing back into this game. Sila may hawak ng gold lead. At yun naman ang maganda, no? Yung power spike pa rin naman ng Aurora ay nandyan. Light going in for the poke against Super Friends. And this is the beauty of having a Lancelot. In fact, sobrang warm-up na nga itong Lancelot na to ni Demon Kite. Last game, Lancelot din gamit niya. Oo. Tsaka mukhang praktisado yung combo nung Cho tsaka nung Kimi. Yung knock-up with the traction pulse, walang takas. Yung Onic. And we didn't even have the flicker no moment na yun. And that, what really made it perfect para sa Aurora is after makatakas doon ni King Kong, hindi sila katulad natin na sobrang nalungkot dun sa mangyayari. At ang instant nung reaction from Demon Kite, nag-level 4 naman ako, kaya kong kumontest nung turtle. In fact, dahil low si King Kong, parang hindi na nga natin kailangan talaga pumalag dun sa turtle fight dahil hindi makakalaban yan. Yung rush. Ganda nung rush mula sa Rora. And Aurora Gaming, no, yung awareness nila sa mga ganitong classic play gives them the lead. 1.3k already. A very interesting item pickup here from Edward. Ang pinakaunang item niya dito ay Oracle. Kumbaga kanina ang napapansin natin no, kay Lansu sa ating second series ay kadalasan dominant size or tanky, quote-unquote tanky items ang ating mga nakikita. Pero looking at our Infinix in-game equipment, Oracle per sa item, tas naka-chinelas lang. Alam din niya kasi na parang hindi naman talaga fight ready sa first turtle, ang side ng Onic, and might be in the second turtle, which is interesting kasi kapag naka-funneled core ka, katulad ng Yison Chin, tapos fighter ka dun sa may gold lane, gusto mong makuha yung mga first turtle. Nahuli nila si Light dito with a title strike mula kay Brusco and the Tsunami Slam to pick off the show. Kahit paano may hawak na momentum ang Onic Philippines dito sa may middle lane. Pero tulad nga sinabi ni Wolf, parang hindi pa naman kasi fight ready ang Aurora. At ang best part doon ay walang kinailangan di ba tong battle spell. Ang side ng Onic Philippines, Aurora Gaming pa rin naman ang may hawak ng lead. In fact, kontrolado din ni Edward ang kanyang wave doon sa may bandang top lane. Kaya naman sa turtle pit na ito, may uuna pa rin ang Aurora Gaming. Potentially, sa kanila din mapupunta and sinusustain lang ni Kelra itong lane na ito. Yeah. Pero parang may timers. May timers dito yung Onic. Kasi lalo pag late game na, pag lumabas na yung anti-craft na kay Edward, parang may damage problem din yung Onic. Pero again, Demon Kite, hawak na yung pagong dito, Kirk. Binabaril-baril niya Yume. And makukuha ni Demon Kite yung pagong. Pero lumalaban pa ang Onic. Flicker mula dito kay Brusco. Naabot na si Demon Kite. Hindi nakapag-puncture out. SOD mula kay Demon Kite. Papasok ba? Nandito rin Moscow sa may mataunahan. Double kill para kay Edward. Tumumba pa si Super Prince. Apat na nawala sa Onic. ROI na ROI doon sa SOD mula kay Domeng Kite. Ang dami nila nakuha kill. Nakapag-plato pa, may turtle pa. Parang kompletos recados pala yung nangyari doon sa Aurora. Basta perfect scenario para sa Rora. Nakuha nila yung turtle. Although, they had to give up itong si Demon Kite. Maganda nga naman talaga yung trade-off na nakuha nila. On top of that, nakakuha pa sila na push dun sa may top lane. And itong nakita, sinasabi natin doon sa show na parang walang masisipa. Well, ang kailangan niya gawin is, dahil puro melee ang side ng Onic, all he has to do is to pop yung kanyang Jeet Kundo at may flicker na kasama, mala AOE stun na rin yung ginawa niya. Parang implosion na rin. Brusco! May beautify si Dominic dito. Hindi siya mahuhuli. Knock up mula kay Light. Yun lang talaga yung hanap niya. Lumipad lang si Brusco, si Kelra, and mapapatay nila yung CC and Aurora again with 4K gold lead in this game. Medyo nahihirapan na si Kelra. 0-2-2 in this game. The Vengeance is still under cooldown. Noong nangyari yung laban na yun at tuloy-tuloy lang ang pag-push ng Aurora Gaming. Lumalaki na nga kanilang gold lead at mukhang kailangan tigilan ng Onic Philippines yung nangyayari. Ano bang step by step? Ano bang unang step dito para sa Onic Philippines, pare? That's difficult kasi na-miss nila yung timing nila. Yung second turtle, yung tingin ko pinaka-crucial dito, and hindi ako magugulat kung ang Aurora talaga manalo na sa game nito just off of that. Siguro ang pinaka-saving grace dito sa Onic is kapag may magandang curtain call si Kelra, nakapag-sustain sila afterwards, and Brusco stunning up the backlines. That could be the dream. Ang pinaka-malaking question mark is kaya ba?
Oh my goodness. Hinintay. Oh my Yung God. tidal strike. Pinalabas yung puncture muna. Bruce ko lumalaban pa rin. Pero SOD mula kay Dominic Kite. Pumasok sa tatlo. Aray ko po, aray ko po. Nag-flicker si Kirk para maabot. God. Yung Moscow sa may bandang likuran. Pero nanlalo pa si Kirk. Lumaban si Super Fritz. Nag-dash in. Pero napakakunat nung metal ni Edward. Biruin mo, nananahimik si Demon Kite doon. Dadaan na lang. Alam niya na may paparating na Kaleya. Pero natimingan pa rin yung Thorn Throws and no escape mula dito kay Demon Kite. Nag-iinit din si Kuya mo, Brusco. Okay, nagtanong ka kung ano yung step-by-step process. Sinabi ko mahirap. Sinabi ko halos imposible. Onic, may impossible. Magic eh. Magic. May magic eh. Alam mo, minsan yung mga magic dapat di nire-reveal yan eh. Bawal ka magtanong ng step by step sa Onic. Magtiwala ka lang. Pero to, tiwala si Edward na ang taas ng sustain niya with the brute force. Oracle, mabapataas ang kanyang resilience. So, literal, parang walang kill threat kay Edward ngayon. The unkillable Uranus. Oy, ayun lang. Binubukan. Bruce ko. Kasi nag-dash out lang kasi may brute force. Ang bilis bumawala nung tsunamis lang. Tinesting yung kahunatan dito ni Edward. And looking at our infinite sandcam, yan naman talaga ang itsura ng nagwa-YSS. But traces lang. Napakalinaw, napaka-smooth. And, well, napakasakit at napakakunat din ni Edward. Kaya naman kontrolado pa rin ng Rora ang larong ito. Baka kukuha ng Torre doon sa may bandang itaas. At huwag natin kakalimutan yung tatlong pagong ay napunta din sa kamay ng Aurora Gaming. At mukhang babakuran na rin nila yung purple buff ng Onic Philippines. Sana magkaroon din ng handcam yung mga Uranus players, no? Oo. Ang dami sigurong pinipindot niya, no? Oo. First kill. Yun ang literal Shop. smooth lang. Smooth Check shop, lang, check pare. shop. Oh, nako, ito na yung ito na yung masakit sa ulo ng Onic. Buo na yung blade armor or dominant size, depende kung anong trip ni Edward Pilin, pero malapit nang matapos yan. So, parang ang dami na mawawalang damage sa Onic. Yeah, and isa pang pwedeng mabuo in just a few minutes or few seconds even. Itong kay Dominic Kite, the Trinity. There's no hero from Onic na kayang humarap sa Moscow later on. King Kong with the BOD rush. Oo, well, to be fair, kaya din namang sumabay ni Kelra against Dominic basta may vengeance. But that is, what, 2.5 seconds? Yun lamang yung window na kayang sumabay ng CC against a Moscow na may Trinity build. Kaya naman kung sinisilip natin ang ating damage dealt, hindi ako makapaniwala na kahit yung mga Uranus games natin so far, napanood natin today, naging second in most damage dealt in number one in total damage taken ng mga Uranus. Hindi ko alam kung kaninong idea yung lagyan ng damage increase, yung Ionic Edge, depende sa kanyang passive. Oo, wait lang Super Prince. Prince, stunnable, naka-dodge, flicker, grabe yung mga micromechanics. Ayun Pero lang! nandun yung traction pulse! Abot, sinubukan pa ang mga outlay with the ultimate pero hindi umabot yung kanyang payong. And Edward again leading the charge here. Aurora securing a huge lead, 5.6k yung hawak nila and dead diretso sila sa Lord. Ang layo na pare, nanggaling na QC papuntang Cavite, pero nahuli pa rin. Ang pinakamasakit doon para sa Onic, bukod doon sa Lord na patapos na, nag-commit ng flicker si Super Fritz doon for 2 more minutes. Nawala yung surprise factor ng Kagura na may big burst. And Rora will just collect the Lord. Yeah. Ang bilis. Hindi katulad ng previous game na matagal sila mag-siege. This time, meron silang 2 marksman to take down turrets. Titipin na lang, sabi ni King Kong, ang kunat mo parts. Ang sabi ni Edward, bakal ako. Bakal ako. Wala naman na kasi talagang magagawa pa. Tapos ayan na, yung pinaka full combo ng Uranus. First skill, second skill. Tapos saktong banat lang. And look at the space na nakikreate ni Edward on this Uranus. At makakatore na nga sa may bandang gitna. May Lord pa nga doon sa taas. At mukhang idediretso na agad ng Aurora Gaming. Papaputukin muna nila. Pero pipigilan ni Kelra ang tanong, ay hindi na nga makakaabot pa. Yeah. May Iron Defense kaso ang problema ng One Piece, hindi sila makalabas, nakabantay si Iron Man. Wala yun, tingnan mo parang ano yun eh, parang mas patindi para sa Grant kanina yun eh. Bakal talaga yan, mamin. Wala na yung Holy Defense sa mid. May Lord pa na naglalakad doon sa top lane. Demon Kite also setting up the tri-waves ng Aurora. Wala na rin yung Holy Defense sa itaas. Tsaka parang Yisun Shin lang talaga yung late game na inaabangan natin. Si Kirk, half HP na agad. Si Kelra ngayon ay magsusustain with a curtain call as well. Babagsak na ang inhibitor turret. Super Prince, no flicker is available. Yun ang bastong Lord. Sa SOD, di tatama. Pero si Lord Men tsaka si Edward, yun lang kalaban ng Onic actually. Grabe si Edward Men, tinetesting niya yung damage niya, tinetesting niya yung kunat na. May Sabi Fury niya, pa. napakakunat ko pala. Pero ito, tinesting. Ay! Ayun, nag-purify. Wala yung title strike. So go time para sa Aurora. Light though. Oh, no! Cobra ata. Napasok with the flicker. Pero nandito pa rin naman si Doming at si Demon Kite. Sa may bandang likuran, Doming Kite with the tower lock and Aurora equalizes the series and we go to 3
secured para dito sa Aurora Gaming. At katulad naman ng serye nila kahapon against the MSC champions, papaabutin nila down to the wire against the defending M-Series champions. We prescribed para sa side ng Aurora na i-force etong Onic na kumuha ng funnel core. Kung hindi man utility jungler, funnel core. Ano ba ibig sabihin nun? Yung mismong damage output mo mapupunta dun sa jungler. Tapos fighter yung gold laner mo. At eto yun, nakita natin. And now we see why it's difficult for Onic. Hindi ito yung balat nila eh. Yeah. Oo. They're not comfortable in this kind of place now. Tsaka parang pag nakikita natin si Kendra na hindi naka-marksman, parang medyo mararamdaman mo na iba talaga yung galaw ng Onic Philippines. Yep. The space created by Edward in this game ay ramdam na ramdam mo yung gap between having a immovable enforcer That's right. doon sa harapan compared to having windows of opportunity para lamang sa Onic Philippines. Sobrang weird sa akin nung Hill to Swerve, honestly. Like, again, there is an idea, pero parang sobrang clear-cut nung condition na for Onic Philippines. And it just so happens na talagang nalaro ng Aurora yung kanilang macro on the back of a wonderful performance mula sa Kimi ni Hue. Tingin ko hindi lang dito sa MVP. Hindi lang yung MVP yung performance ni Yue. MVP rin yung pagnakaw ng Kimi. Yeah. Dito yung talagang nakagulo dun sa idea ng Onic. And the way you can see it from a mile away. Gustong kunin ng Onic yung Kimi na yun. Pero naging willing sila na i-sacrifice yung potential na magiging hero ni Light. Yung Joe was hindi nga siya ganun ka-perfect, but yung payoff was even greater. Parang ang naging choice dun sa side ng Rora is kunin na natin yung hero ni Yue, sacrifice na natin yung potential kay Light, and then Onic took the bait, was forced in this kind of scenario na naka-fighter gold laner sila. Evidently did not work. Sobrang weird kasi parang hindi nagbe-mix yung ideology ng mga heroes nila. They wanted to sustain damage for the YSS to just clean up. Kitang-kita mo sa Onic, even though technically speaking kapag may kalaya ka gusto mo ng burst, pero yung CC, yung Hilda, tapos bigla ka may Kagura. Parang doesn't make sense. And sinubukan din naman nila, no? I think one of the turning points of this game would be the early game team fight na nilabas na rin dito sa ating MVP highlights na kumonekta yung SOD dito ni Doming kahit at nakakuha sila ng 4 kills against Onic Philippines. Doon natin masasabi, no, usually double fighters na ganito ay kadalasan na nanalo ng early to the mid game team fights. Kumbaga skirmishes on paper, lamang ang double fighter. Pero in that one team fight alone, na-flip ang script. Sabi nga sa English proverb ay it's not a luxury, it's imperative. Kumbaga kailangan siya dun sa moments na yun. Hindi na siya bonus para sa Onic na manalo sa early game. Requirement na sa kanila na manalo sa first 3 turtles. Ngayon ang conundrum ng Onic Philippines ay even though nanalo sila nung game number 1, yung Aurora, lagi silang leading, men. Kumbaga, kahit makuha nila yung timpla ng draft, makuha nila yung timpla ng laro, it's always Aurora leading the charge in terms of the momentum, the objectives. And dito, clear-cut na nalaro nila yung kanilang micro, nalaro yung macro, nag-enjoy si Edward sa kanyang limit testing. And nakakatakot to for Onic Philippines kasi moving to game number 3, hindi lang din sa mga heroes na pinipick, yung knockout factor na meron dito yung Aurora. And for Aurora Gaming, back-to-back games already. Kahit yung game na nanalo ang Onic Philippines, ay lamang talaga sila sa mga early game fights. And I feel like this is telling of the new identity Aurora Gaming na napapanood natin ngayon. If we compare yung last season Aurora Gaming, they were the ones who had one of the least kills per game pero napakataas ng kanilang turret damage per minute. Kumbaga, that speaks of discipline para sa kanila. Pero ngayon, entering Season 16, mukhang mas nagbibigay na sila ng importansya sa mga early game risks na ginagawa nila ngayon. Siguro yung bentahe ni Light na bigla ko lang din na-realize. Siguro ina-attempt din ng Rora from the previous week was hindi kailangan na perfect yung hero ni Light. In fact, pwede natin siyang sobrang deprioritize. Kahit hindi na ganun kaganda, gagawa niya ng paraan. At the same time though, The carry. Saan ba, pare? Welcome to Uranus Day, by the way. Today. Yura, pare. Yura Day. Alam mo, ang nag-iisang gumagawa nito sa XP laner ay dati Lapu-Lapu. Ngayon, Uranus. Of course, ibang klaseng stat line pa rin our BPI rich guy, Doming, kahit ang ating gold laner from Aurora Gaming na playing on that Moskov. But going back doon sa pinag-uusapan natin kanina, Wolf Midnight, it's insane. Honestly, nandito tayo sa meta na pwede mong sabihin na ang top tier damage dealer na araw na to
is a Uranus. Tas tatanong